Alright, good evening mga kabsat. May kami kalam shoutout po. Kamusta na? Kamusta na? New lingkod, Maestro Paul, nagbabalik mga kabsat. Nandito tayo sa lungga natin. Kamusta na po? Shoutout po sa mga kasama natin dito. Siyempre, nandyan si Marie Chris Hernandez from North Carolina. May kalam shoutout. Nandyan si kabsat Arton Zala. Ayun. Si Silvia La Torre. Masaganang bagong taon po sa lahat. Happy New Year! Ayun. Si Don Polube. May kami kalam shoutout. Kabsat Don Polube. End-time Macwan, ayun. Yung mga pumasok dyan. Pati si Christopher Dakiwag. Shout out, Christopher Dakiwag. Ayan. Alright, so sa mga bagong pasok, guys, baka naman, baka wag kalimutan mag-like and subscribe na rin po, mga kapsat. Maraming salamat po. And happy New Year, mga kakapsat. Pag-uusapan natin, maestro, nako po, hindi pa rin nakaka-move on, guys, yung mga garapata, lalong-lalo na yung mga na-todo deny, na DDS sila. Mga kakabsat. May nakita na naman ako, no? Talagang, grabe talaga sila. Nati-trigger sila sa mga pwedeng mangyari sa kanila, mga kakabsat. Kaya binabanatan nila si Ombudsman Boying Rimulya. Alam nyo ba kung bakit? Pakita ko sa inyo, Ito na. Let's do this, mga kakabsat. Agoy. So, ito nga, kakabsat, sinong si Boying, all good and kicking. Kaya umiiyak ang mga garapatang DDS kasi nga, nandun siya sa kanyang show. Yung ginagawa nilang weekly show, kasama dyan si Senator Ejercito. Diba? JV. At saka yung sino daw nag-selfie kasi ito, siya yung nag-selfie. Putragis. Paano ba yan? Napahiya na naman kayo. Pero pa ako nakita, guys, may nakita pa ako dito. Pakita ko rin sa inyo. May nakita pa ako dito, mga nag-iiyakang mga garapata, mga kabsat. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, yan. Rowena Guanzon, 20 hours ago. Nasa page tayo mismo niya. Nasa mismong page niya, absat, 1.1 million followers. 20 hours ago. Playing golf with Akop daw? Question mark. Ay, ang galing. Ibang klase ka talaga, Rowena Guanzon. No? Interior Secretary John Vic Rimulya says that there is no truth to rumors on social media platform that his brother, Ombudsman Boy Rimulya, was rushed to the hospital. Fake news, he just finished playing golf. Rimulya said, tapos nabilang sabi niya, playing golf with Akop, anong gusto niya iparating? Anak ng kamoting Guanzon talaga, mga kakabsat, no? Buwang na talaga ang utak nito, mga kakabsat. Nako po, malakas na ang tama nito, Alibal. Malala na. Kailangan na lang itong magpa-check up, no? Mga bobo, mga DDS, kicking pa si Secretary Boying, ipapakulong niya si Chucky Doll. Kabado nga sila, di ba? Sa sobrang kaba nila, no? Gumawa na sila ng mga fake news, di ba? Naku po, talagang sila, mga kapsat, kabado sila dito kay Secretary Ombudsman Boying. Di ba? Wala na. Tingnan nyo si Bato hanggang ngayon. Bagong taon na. 2 buwan nang hindi pumapasok pero sumasahod. Anak ng kamote. Diba, mga kapsat? Kita nyo yan? Diba? Ito pa, meron pang mas malala. 4 hours. Kung ito 20 hours ago, itong si Rowena Guanzon, playing golf na pinatay niya na si paano ito? Boying Rimulya kasi playing with Akop. Alam naman natin si Congressman Akop kamamatay lang last week, di ba? Tapos ganito ang kanyang question mark. Anak talaga ng kamote, Iba rin talaga, basta may sayad, no? Talagang ganito utak. Pero ito rin may sayad din to, tingnan niyo. Ito may sayad din to, pakita ko sa inyo, 4 hours ago nakita ko rin. Ito. Eric Clarkson. Tignan niyo yung mga pinagkakalat ng mga garapata, mga ano yun? Mga
Ayan. Breaking Justice. 5 hours ago. Justice Secretary daw. Putragis. Ombudsman na siya. Matagal na siyang Justice Secretary. Jesus Crispin Remulla has passed away. A message via phone saying his life on its very day is continued to be honored and remembered by his friends and family. Press in privacy. No press con muna. O, di ba? 1961 to 2023. Ito yung mga karantaduhan talaga ng mga garapata, no? Di ba? O, yan. Ganyan sila karantado. Ganyan ang utak. Bakit, no? Pag i-click nyo itong page niya. Page ba to? O, ano? Marcos resign. O, di ba? Halatado. Di ba? Halatado. Mga triggered. O, yan, o. O, di ba? Mga posting niya, di ba? O, yan, o. Garapata talaga. O, di ba? O, di ba? O, pati ito, sino to? Si Kento, Si Kent. Anak talaga ng kamote, mga kabsat, no? Ibang klase din to, mga garapatang to. O, Justice Secretary daw, Jesus Crispin. Justice Secretary, anak ng kamote. O, ginawa na ng ka-fake news na naman ng mga garapata, di ba? Lakas tama talaga, Don Pulubi, no? Mga bobo na DDS, alive and kicking nga, di ba? Kaya talaga ipakukulong talaga to. Naku po, bilang ang araw ng mga to, mga kabsat. Ganyan sila kadesperado. Gusto niyo ba makakita ng isang mga pinagpo-post ng DDS? Ito, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito. Isang garapata rin to. Ito to. Tingnan nyo. Posting niya 14 hours ago. Yan. Nako, life support pala siya. Salamat naman, sinigang pa more. Kita nyo. Di ba? Nakita niyo na kung gaano ka mga utak na mga garapata. Putragis talaga. Triggered sila kay Boying Remulla, mga kakabsat. Di ba? Wala na. Paano kasi, mga kabsat, no? Kawawa naman sila, no? Talagang yung kumpas, kinukumpasan sila, mga kabsat, kumpas. Mga bobo, no? Walang ibang kayang gawin kundi mag-fake news. Di ba? Kita niyo na? Nakapaw. Salamat, Charcher. Happy New Year. Di ba? Ganyan na mga garapata. Ito yung mga followers naman nila. Naku po, uto-uto naman. Nagpapaniwala. Mga bobo katulad din nila. Putragis. Ganyan sila kadesperado. Di ba, mga kabsat? Walang sounds. Nakamute ba? Ay, nakamute. Ano iba dito? April. Ano? August. Ano yung mga latest kan? Goodsman. Ito ba no? Ano sinasabi nito? Ano sinasabi na naman nito? Sa langit. Nga grabe mambalita ka din. Ano daw? Nga. Udagan na lipay nga. Ida na lang sa hospital si Bunjing Remulla. Lipay na kayong ganiyo. Naaman. Ano daw? Naman lagi Nangisi-ngisi pa man lagi ang amaw. Nakubuhi pa. Wala pa siya nag-uban si Akop. Wala pa siya nagulagol sa langit. Ingon ni Matragis na mga kabs. Agoy.
Oh, kita niyo mga pinagkakalat nila mga kapsat, oh. Nasaan si Boying Rimulya? Hinahanap nila, di ba? Oh, yung mga garapata, nagsisigalaw na naman. Mga desperado. O, ito, sabi ni Panson, playing golf acting daw. Ako, buhay pa ba to? Oh, kabayan, ito ang pinaka-latest kay Ombudsman Boy Rimulya. Binunyag ni DILG Secretary at Pico Brand na panoorin ng video sa loob ng bahala na. Kasi, tingnan natin. Mga kabayan, sa kabila ng mga kumakalat na balita sa social media na di umano ay na-ospital at may pinagdadaan ng malubhang karamdaman, si Ombudsman Boying Rimulya agad namang nagbigay ng pahayag ang kapatid nito na si DILG Secretary John Vic Rimulya at sinabing fake news ang mga kumakalat online kaugnay sa sitwasyon ng Emily kanyang Basog, kapatid. mismo. Ayon kay John Vic Rimulya, katatapos lamang LD maglaro Channel, ng shout golf out. ang ombudsman at kasalukuyan naghahapunan kasama ang kanyang pamilya at mag-aalmusal kami bukas. Yan po ang sabi ng kanyang kapatid. Isang tuwirang sagot sa mga tanong ng publiko matapos ang ilang linggong pananahimik ng ombudsman sa media. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang netizen sa paliwanag ni John Vic at ng tagapagsalita ng ombudsman na si Miko Clavano. Ayon sa isang retired general, dapat sana para matigil ang isyu at espekulasyon ng netizen ay dapat magpakita. Sayang itong si General Macanas, mga kabsat, no? Actually, nag-uusap kami dati nito yung nagka-Kalye Sorbet pa to. Kasi kinukuha niya yung mga videos ko sa Kalye Sorbet eh. Parang sinasama rin niya noon. Nagkita na kami dito yan sa Baguio. Pumunta yan dito sa Baguio noon eh. Pero nadidismaya ako dito sa matandang to. Sayang tong General Pamantin, anak ng kamote. Sayang. Itong si Boying Rimulya sa publiko kahit sa pamamagitan lamang ng isang short video na nagsasalita siya at hindi pinadadaan lang sa ibang tao dahil mas kilala ng publiko si Boying Rimulya na mahilig mag-press con at lumabas sa media. Maniwala na ba kayo mga kaibigan na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng assistant ombudsman? I'm sorry, with due respect to assistant ombudsman Clavano, may I suggest para mas kapanipaniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, ay siya na mismo ang ano. How about the interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami. Sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga, nagbre-breakfast ka para may palabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, Hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. O kahit ilang seconds lang. 10, 15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-breakfast siya. O, di tapos na ang issue. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong nagkinala. Ganun pala. Right? Kahapon ay nilinaw ng Office of the Ombudsman na buhay si Boying Rimulya at walang katotohanan. Ano sabi ni General? Para matapos daw ang issue. Talaga gumagawa kayo ng issue, intriga. Ngayon, nahuhulog kayo sa sarili niyong salita. Gumagawa pala kayo ng issue nyo. Bakit? Takot na takot talaga kayong lahat? Kay Boying Rimulya. Putragis. Tuhanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya. Kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon sa publiko. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maayos ang kalagayan ng ombudsman at walang basihan ang mga ulat na kumakalat sa social media. Binigyan diin niya na ang naturang impormasyon ay fake news. Peke ang balita, masarap na sinigang ang inalmusal niya kaninang umaga. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng sunod-sunod na tanong ng mga netizen kung nasaan si Ombudsman Boying Rimulya. Lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media interviews at mga press briefing. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging misa ng haka-haka
tungkol sa kanyang kalusugan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Nasaan na nga ba si Boyeng Rimulya at bakit hindi siya nagpapakita sa media? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakitumit niyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Going back tayo kay Kwan, guys, ha. Teka lang. May nilabas dito si Kwan, eh. Balikan lang natin ng konti, guys, ha. Naitopic na natin to kaninang umaga bago ako umuwi ng Baguio. Ay, tama-tama. Attorney Enzo nga yun. Wait lang, ha. Attorney Enzo. I-recap lang natin ng konti kay Attorney Enzo. Ay, sa live ba yun? Sa live yata. Ito to. Nag-react mismo si Boyeng. Mismo na si Boyeng ang nag-react, ha? Ito yung hinahanap nila, eh. Sige nga, attorney. Ditong Tambayan for Comfort Filipino Food. Wait lang. Dalawang ano ito. Kaya bago matapos yung araw na ito, gusto kong i-share ito sa inyo. Una, nag-react na mismo si Boyeng Rimulya. Nag-react na mismo. Boyeng Rimulya. Siya na mismo. Nagpadala siya ng reaksyon kay si Boyeng Rimulya sa media. Tungkol dun sa issue ng na-hospital nga ba siya? Nirush nga ba siya sa hospital? Kasi kumalat yan kahapon. Tapos kanina, diniscuss ko na rin yan na may kumakalat nga at ang mga nagkakalat ay mga DDS. Ano yan? Diniscuss ko na yan kanina. Mga sawing DDS, attorney. Pero nung hapon na, naglabas ng statement si Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi totoo yun. Sa katunayan daw, kumain pa nga ng sinigang na maya-maya itong si Boyeng Rimulya ayon kay Miko Clavano. Naglabas din ng statement si reaction ang kapatid niya, si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Hindi raw totoo yun. Sa katunayan, naglaro pa daw ng golf. Bukas nga daw magkikita sila sa breakfast. Pero ang tinatanong ng marami, bakit sila yung nagre-react? Bakit hindi si Boyeng mismo? Kilala naman natin si Boyeng. Si Boyeng laging nagpapa-interview yan sa media. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, mayroon na pong reaksyon. Yan nakikita nyo dyan sa in-screenshot natin. I'm in great shape. Yan yung... I'm in great shape, sabi ni Boyeng Rimulya. Siya na mismo nagsabi. Yan lang. Ganun lang kaiksi yung reaksyon ni Boyeng. Pero ang importante dito, siya mismo yun na yung nagsabi na hindi totoo yun na na ang kalusugan niya ay lumubha at Leonardo siya Bruce, ay dinala sa ospital ni Rush. Hindi daw totoo yun. Galing na mismo yan kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Siya na mismo ang nagpadala ng mensahe sa media. Ang reaksyon niya, I'm in great shape. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Breaking news yan. Live ito, Kabunyog RC Abad. Ana Alzaga, hi po sa inyo. Paano ba yan? Si Boyeng, sinabi niya, I'm in great shape. Mismo, tinutukoy niya yung sarili niya dyan, ni Boyeng. So wala, di sila maniniwala dyan, sigurado, mga garapata. Alam niya, mga utak kasi ng garapata, mga absat. Nakapaw. Sip-sip lang sila ng sip-sip. Putragis. Yan, absat, nakapaw. Subtopic na tayo, mga absat. Buti. Talagang ang dami na nalang inisip. Yung iba, tinitegi na itong si Rimulya, sa mga posting nila. Putragis. Siya, tayo sa topic tayo, mabsat. Countdown muna tayo. Maraming salamat po. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat, mabsat. Countdown muna tayo saglit. Here we go.